Halos 2 taon na rin po akong nakikinig sa inyo. At naisip ko rin na ibahagi ang kwentong kababalaghan na aking naranasan. Ang kwentong ito ay tungkol sa ate ko at sa mga nararanasan kong katatakutan kasama siya. Nangyari ito taong 2009 sa lugar ng Goa, sa Camarines Sur. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar. Malaki ang pamilya namin. 8 kaming magkakapatid. Ang ate kong itatampok sa kwentong ito, ang panganay. Itago na lamang natin ito sa pangalang Basyon. Ako naman, itago niyo na lang po sa pangalang Gel. Nang mga panahon na ito ay nasa 11 taon pa lamang ako at nasa elementarya. Si ate naman, nasa 17 taong gulang. Nasa 2 taon sa kolehiyo siya noon at nag-aaral sa isang kilalang unibersidad sa lugar namin. Hindi kami mayaman. Maswerte na ang makakakain ng 3 beses sa isang araw. Tanging pagtatanim ng palay o pagtatarok sa bikol ang hanap buhay ng aming mga magulang. At bihira lang sa 1 taon kami noon nakakapagkopra sa bukid. Kaya kadalasan, sa utang lang ni mama kami nabubuhay. Isang araw nang makapag-loan si mama sa isa sa kanyang inuutangan, naisipan nito na kumuha ng motor para pang hatid sundo sa ate ko na nasa kolehiyo. Madalas ay gabi na ito nakakauwi gawa ng pagkatapos nito sa paaralan. Pupunta pa ito sa kanyang OJT sa isang resort. Food take po yung kurso niya noon. Nung una, maayos pa ang naging paghatid sundo ng ama namin sa ate ko. Hanggang sa isang araw, nangyari ang mga bagay na hindi namin inaasahan na magpapabago sa takbo ng buhay namin. Nalaman ng ina namin na hindi daw sinusundo ni Papa ang ate at palagi daw nakikita ng mga naghahabal-habal sa amin na naglalakad ang ate ko pauwi ng galing school ng gabi na. Halos mag-apoy sa galit ang mama namin pagdating ni Papa. Tanging paghatid at pagsundo na lamang nga daw ang gagawin nito. Bakit hindi pa magawa? Nalaman din ni mama na hindi lang pala 1 beses nangyari na hindi nasusundo ni Papa ang ate ko. Nagkaroon ng pagdududa si mama base na rin sa mga bulong-bulungan na may babae si Papa. Balik tayo sa ate ko. May mga napapansin ako nakakaiba sa ate ko noon. Minsan ay may sinasabi ito na hindi namin maintindihan o kaya ay nakikita na hindi namin nakikita. Akala ko'y biro-biro lamang o mga pananakot niya lamang yun sa amin. Hanggang sa isang gabi, hindi po talaga ako naniniwala noon sa mga sinasabi ng ate ko nung una, tungkol sa mga nakikita niyang kung ano-ano. Hanggang sa ako na mismo ang makakita noon. Ang taong lipod po sa amin, ito'y mga taong hindi nakikita ng mga normal na tao. Unless may kakayahan sila na makita ito. So ayun na nga. Habang nakaupo kami sa sala namin at nagkikwentuhan kaming magkakapatid at yung isang pinsan namin na babae na pangalanan nating Baye. 6:30 ng gabi yon. Nakaharap po kami pawang noon sa pintuan namin. Nakabukas ito at sa labas noon ay balkonahe. Habang abala kami noon sa pagkikwentuhan ng mga nakakatakot, napadako ako ng tingin sa may pintuan namin. At ganoon na lamang ang taka ko nang makakita ko ng isang itim na usok. Galing ito sa loob kung saan kami nag-uusap-usap. Yung usok na ito ay lumabas papuntang balkonahe. Napatda ako sa kinauupuan ko at hindi makaimik nun. Dahan-dahan akong tumingin sa mga kasama ko at tinitingnan kung ano ang mga reaksyon nila. Kung nakita din ba nila yung nakita ko nun. Pero paglingon ko, matamang nagkatinginan kami ng ate ko. Yung tingin ba na may kasamang tanong na, nakita mo yon?
Sabay tanong niya sa akin nun. Kinumpirma ko yon kung yung usok ba yung tinutukoy niya. Sabi ko oo, nakita ko yon. Doon nagsimula na gapangan ako ng kilabot sa katawan. Nagtatanong ako sa sarili ko kung bakit nakakita din ako ng ganon. Lumipas pa mga araw, may mga hindi na ako maipaliwanag sa mga kinikilos o nangyayari kay ate. Alam kong hindi na ito normal. Hanggang sa dumating ang araw na natigil sa pag-aaral ang ate. Dahil na rin sa pangyayaring nagaganap sa aming pamilya, kung saan nga nalaman ni mama na may babae si papa. Unti-unting gumuho ang pamilya namin. Pati na rin ang mga pangarap ng ate ko. Hindi ko na lamang po ididetalye pa ang nangyari pagkatapos malaman ni mama ang tungkol sa pambababae ni papa. Maselan na ito. At hindi naman ganon kakonektado sa nangyari. Isang gabi, pumasok ako sa kwarto kung saan nagkukulong palagi si ate. Para tingnan siya. Sa magkakapatid ako ang pinaka-close niya at palagi niyang kasama. Kung makikita mo ang ate ko sa kalagayan niyang yun, wala nang dating sigla nito. Lagi na lamang nakahiga sa kama. Nangangalo mata at nakakaawa tingnan. Namayat ito. Sa pagpasok ko ay nakatagilid siyang nakahiga sa kama. Akala ko tulog kaya hindi ko na inistorbo pa. At lumabas ako muli. Mga ilang minuto ang dumaan na tinutusan ako ni mama na gisingin na si ate para kumain. Dali-dali naman akong tumalima sa kanyang utos at pumasok ng kwarto. Doon lamang ang gulat ko, Sir Seth, at takot nang makita ang ate na nakadipa sa kama. Parang krus, pero nakabuka ang kanyang mga hita. Isa pa sa pinagtataka ko ay iba na ang suot niyang damit na purong itim at balot na balot. Hindi yun ang huling suot niya nang huli ko siyang tingnan sa kwarto. Ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Kahit nakakaramdam ako ng kilabot, nagsalita pa rin ako para sabihin sa ate ko na kakain na, sabi ni mama. Alam mo ba kung anong sagot niya sa akin? Na ipinagtaka ko? Kumain na daw siya at sobrang busog. Sa isip-isip ko, hindi naman lumalabas ng kwarto paano nakakakain? At saan kumuha na makakain? Dali-dali akong tumakbo papunta kay mama para sabihin ang mga nakita ko at ang mga sinabi ni ate. Maging si mama ay hindi makapaniwala. At sinabi ko nga sa kanya na hindi naman kako ganon ang suot niya kanina. Tinanong ni mama kung saan naman kumain ng ate ko at paano siya nabusog. Sumagot ito na dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa bahay nito na napakaganda at punong-puno ng mga kumikinang na bagay na nakakaakit. Ang sari-saring pagkaing nakalatag sa mesa na may iba't ibang kulay gaya ng puti at mga itim. Tinanong ko siya kung anong kulay ba ng pagkain ng kanyang kinain. Naitanong ko yon dahil marami ako nung naririnig sa tita namin na kapatid ni Papa na manggagamot po na pag pinakain ka ng mga elementong nagkakagusto sa'yo, wag na wag daw kakainin ng kulay itim dahil hindi ka na makakabalik sa totoong mundo mo. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabihin niyang hindi daw siya kumain ng kulay itim. Kahit sobrang bata ko pa nun, Sir Seth, natatandaan ko yung mga nangyari. Habang kumakain nga kami ng gabi na yon, nakaupo lamang si ate sa may sala. Ako ay nakasalampak sa sahig habang kumakain sa malapit sa pinto ng kwarto niya. Kami kasi noon pag kumakain madalas ayaw kumain sa may lamesa So ayun na nga, habang kumakain ako, ay bigla na lamang nagsalita ang ate ko na may katabi daw ako nun at nakatingin sa akin. Napapalahaw ako ng sigaw. Parang maiiyak ako sa takot. Natapon pa ang kinakain ko dahilan sa bigla kong pagtayo. Agad akong lumapit sa ate ko at tinanong
kung totoo ba yun o binibiro niya lang ako. Ayon sa kanya, totoo daw. Dalas pa nga umano pag tuwing gumigising kaming dalawa ng madaling araw para magluto ng almusal at maglaba ng kanyang mga binabad na labahin. Lagi umano siyang nakakakita ng mga naglalabas-masok sa pintuan namin sa kusina. Ayaw ko talaga maniwala sa kanya kasi baka tinatakot niya lang ako. Ang totoo niyan, Sir Sat, kahit close kami ng ate ko, hindi na ako tumatabi sa kanya sa pagtulog kasi natatakot na ako sa kanya nun. Kaya si Mama na lamang ang tumatabi sa kanya. Habang tumatagal nga, akala ko ay gagaling na magiging maayos na siya kasi nakikipag-usap na sa akin. Pero mali pala ako. Mas lalo pang ang lumalakas ang pagpaparamdam at pagpapakita sa kanya. Lalo na ng isang babae. Itong babaeng tinutukoy ng ate ko ay nag-aaral din sa kaparehong universidad na kanyang pinapasukan. Ayon sa ate ko ay hindi daw siya nilulubayan ng babaeng ito. Hindi para takutin siya, kundi para humingi ng tulong. Naikwento umano ng babae sa kanya na ang ikinamatay pala nito ay ang pagtuturo lamang sa fish pond sa loob ng universidad. Magmula noon ay lagi nang sumasakit ang ulo ng babae. Akala ng mga magulang nito ay nag-iinarte lang, lalo ng ama niya. Hindi umano pinaniwalaan ng babae. Hanggang sa bigla na lamang itong humandusay at nawalan ng buhay. Tanging hiling lamang daw nito sa ate ko. Tirikan siya ng kandila tuwing Hulyo, buwan ng pagkamatay nito, at Nobyembre. Ayon kay ate, nagsimula lang din daw ang mga kakaibang pangyari sa kanya na magturo lang din siya sa fish pond ng nasabing lugar. Akala ko'y tapos na ang mga pangyayaring kababalagan na yon, dahil sinunod naman na ang bili ng babae. Pero bukod pala doon, may iba pang gumagambala o nagpapakita sa kanya. Isang umaga, nagising ako mga bandang 5:00 ng umaga para magbanyo. Nakita ko si ate sa likod ng bahay namin, sa may kulungan ng baboy, malapit sa may malaking puno. Nakaupo ito sa kulungan ng baboy. Wala kaming baboy nung time na yon, kaya walang laman yon. Para bang nagme-meditate ang postura. Napakunot noo ako kasi ano naman kaya yung ginagawa nito doon? Dahan-dahan akong lumapit. Naririnig ko na para bang may kinakausap siya pero wala namang tao. Hindi ko na talaga kinakaya ang mga nasaksihan ko. Masakit mang isipin pero para bang nasisiraan na ng pag-iisip ang ate ko. Hindi ko pa noon naiintindihan ang tamang salita na pwedeng itawag sa pangyari sa kanya. Iniisip ko na baka masyado lamang itong naapektuhan sa nangyari sa pamilya namin gawa ng panganay siya. Pilit namang iniintindi ni Mama ang nangyari sa kanya noon. Pero iba naman ang reaksyon ng aming ama. Nag-e-enarte lang daw ang ate ko. Nagalit naman si Mama sa sinabi ng papa ko at sinagot ito ng nakita niya nang nahihirapan ng anak niya. Ganun pang sasabihin. Baka nakakalimutan ni Papa na siya ang punot dulo ng lahat ng yon. Na kung hindi siya gumawa ng kalokohan ay hindi mangyari ito. Na nagkanta leche-leche ang buhay namin dahil sa kanya. Hindi naman umiimik si Papa. Lingid sa kaalaman naming lahat na ang akala namin na ang laging pag-alis ni Mama papuntang bukid ay para lang magtrabaho o manguha ng panggatong. Iba na palang ginagawa niya. Hindi kami makapaniwala na magagawa ni Mama yon. Sobrang nadurog ang puso namin nang mag-alsa balutan kami at isama kaming lahat. Bukod sa isang kapatid naming babae na matatawag mong black sheep sa pamilya. Wala kasing pakialam na aalis kami. Basta sa bahay lang daw siya. Naglayas kami at dinala kami ni Mama sa bukid. At nagulat kami sa aming nakitang magkakapatid. Kaya pala laging umaalis ng bahay ang aming ina. May ginagawa siyang bahay kubo sa bukid na aming tutuluyan oras na lumayas kami. May mga tanim na sa mga palibot nito na sari-saring halamang gulay. Nag-iiyak talaga ako noon habang sinusulat ko ang linyang ito kasi
napakaswerte namin sa mama namin. Akalain mong 7 kaming magkakapatid na kanyang isinama. Ayaw niya kaming iwan sa aming ama. Mahal na mahal niya raw kami. Kaya kahit mahirap daw ay itataguyod niya kami noon. Tahimik ang naging pamumuhay namin sa bukid. Kahit mahirap gawa ng malayo kami sa bilihan ng mga pangunahing pangangailangan. Nakakaraos kami kahit papano. Lagi kaming dinadala ng pinsan naming babae na si Baye ng bigas. Natatawa nga po ako, Sir Sat, dahil pinupuslit niya pa pala at tinatago niya para yung bigas na yon para hindi makita ng nanay niya. Papagalitan daw siya eh. Napakabait ng pinsan naming ito. Lagi niya kaming inaalala kahit malayo na kami. Ilang gabi ng pamamalagi namin sa bukid. Wala namang kakaibang nangyari. Maski sa ate ko. Kaya't naisip ko na baka sa bahay lang talaga namin na may nagpapakita sa kanya. Akala ko lang pala yun. Patulog na kami ng gabing ito sa munting kubong itinayo ni Mama. Nang magkwento ang ate ko na kanina daw nang nasa labas pa kami ng bahay, may nakita daw siya sa may puno ng niyog. Ulo na may nanlilisik na mata. Siyempre, natakot na naman kami kasi naman akala namin tumigil na eh. Meron pa rin pala. Pero hindi naman na siya kasing lala nung nasa bahay pa kami noon. Lumipas sa mga araw at buwan na sa bukid kami nanatili. Isang araw ay pinuntahan kami ng ama namin para sunduin. Nagmamatigas si Mama at nagsabing umuwi na ito at hindi kami sasama. Kasalukuyang masama ang panahon noon pero hindi pa naman ganon kasama talaga. Nagpupumilit si Papa na bumalik na kami sa dati naming bahay. Ang kinatitirikan po kasi ng munting kubo namin yun napapalibutan ng mga puno ng niyog. Kaya delikado nga naman kung abutan kami doon ng bagyo. Ayaw pa rin ni Mamang umuwi kami. Kaya naman hindi rin umuwi si Papa. Doon siya natulog. Pilit na isinisiksik ang sarili. Nagkasya ang 9 na tao sa munting kubo ni Mama. Ayon kay Papa ay hindi daw siya uuwi hanggat hindi kami kasama. Kaya kahit nagmamatigas si Mama, pumayag na rin sa uli kasi iniisip din ang kapakanan namin lalo't may ilang buwang sanggol pa kami ng kapatid ko. Bumalik na nga kami sa dati naming bahay. Medyo naging maayos na ulit kami at pagkatapos nga ng bagyo na yon, pinatingnan na din sa manggagamot na kapatid ni Papa at asawa nito ang ate ko. Nalaman namin na ang kumakausap pala sa ate ko sa likod ng bahay namin ng araw na nakita ko ito. Mga duwende. Pinausukan nila ang buong bahay namin pati sa loob ng bahay. Ayon sa manggagamot na ito, kapag tuwid ang usok, ibig sabihin mabait. Pero kapag magalaw, matapang umasama daw ang nanggugulo sa ate ko. Ayun na nga, may iba-ibang kulay din po palang duwende kasi ayon sa manggagamot at sa naging payag ng ate ko, puti at pula umano na duwende ang nagpapakita sa kanya. Ayon pa dito ay mabait naman umano ang puting duwende na nagpapakita. Samantalang masama naman daw palagi makatingin sa kanya ng pulang duwende. Napagdesisyonan po nila tito at tita na ipasara ang third eye ng ate ko. Kaya daw nakakakita ng ate ko ng mga ganon kasi nabaka-bukas daw yung third eye niya. Pagkatapos maggamot ng ate ko ay medyo naging okay na ito. Huling pangyaring nakakita siya ay nung mamatay ang lola namin. Nakita niya na may lumabas sa bintana na kulay itim na usok kung saan nakahiga ang labi ni lola. Kaya pala hindi siya sumama sa pagpasok namin sa loob ng bahay ni nanay kasi natakot siya. Sa kasalukuyan ay wala nang nagpapakita kay ate kasi mas naniniwala na po siya sa Panginoon. Totoo pala talaga na kapag mahina ang paniniwala sa Diyos, lapitin ng mga masasamang elemento. Mas maayos na rin ang pamilya namin ngayon. Buo pa rin kami sa awat tulong po ng Panginoon. Ako naman ay nakapagtapos na rin ang kolehiyo sa kursong pagtuturo sa kaparehong universidad na pinasukan ng ate ko. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Nais ko pong ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan nang ipinagbubuntis ko ang aking panganay ng anak.
At kung inyo pong mamarapati na inais ko po sana na ikaw na lamang ang gumawa ng titulo ng kwentong ito. Ako si Angel, tubong kalabnigan, limanan sa bayan ng Kamsur sa Bicol. Sumulat ako para ibahagi ang kwentong aswang sa inyo nung ako'y nagbuntis sa aking panganay na anak. Taong 2022, ika-4 na araw ng Oktubre, na makilala ko po sa social media sa Facebook ang nobyo ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Romel. Tubong Villa Socorro dito din po sa Libanon sa Kamsur. Nasa 18 anyos, singkit, kulot, matangos ang ilong, matangkad na may pagkamoreno at nasa 12 baitang sa sekundarya. 15 taong gulang ako nito. Maputi, matangos ang ilong, matangkad, mahabang buhok at may pagkakastila daw po. Nasa 9 na baitang ako sa sekundarya. Ayun na nga, nasa sekundarya ako nang mabuntis ako ng nobyo ko. Sa murang edad na 17 anyos kami rin po ay nasa 1 taon mahigit na magnobyo at nobya. Tanda ko rin po noon na sa 3 quarter pa lamang ako noon ang nag-aaral sa 11 baitang. 12 ng Agosto noon, nang uli akong datnan ng buwan ng dalaw. Kinabahan ako nang hanggang sa pagsapit at pagtapos ng buwan ng Setyembre, hindi pa dumadating ang dalaw ko noon. Tinext ko ang nobyo ko tungkol dito. Oktubre, ika-4 na araw nang pumunta ang nobyo ko para iganap ang selebrasyon ng aming ika-2 taon nang maisipan namin gumamit ng pregnancy test. Nakumpirma namin na buntis ako. Siyempre bilang bata ay kinabahan talaga kami. At hindi namin alam kung ano o paano namin sasabihin sa mga magulang namin yon. Naisipan namin na itago muna yung tungkol sa pagbubuntis ko. At hayaan na lamang na sabi ko sa kanya na ako na ang bahala na magsabi sa mga magulang ko kapag nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Nobyembre, naisipan ng nobyo ko na magtrabaho bilang security guard sa ALDP, isang mall sa Naga, para may pera kami panggasto sa panganganak ko. Walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko alam na itong nobyo ko ay sinabi sa kanyang kuya na tawagin nating Kuya Emak. Sinabi ito ni Emak sa magulang nila. Buwan ng Enero na magkaroon ako ng lakas na loob na makausap yung ina ni Romel. Na gusto ko siyang pumunta sa bahay kasi gusto ko siyang makita. Kaya ayun, pumunta itong biyanan ko na babae sa bahay. At kasama ang aking bayaw na si Emak at ang kanyang tita Miguel at ang kanya ding isang lalaking kabarkada. Inalok ng aking bina na babae ang aking ina ng tagay. At noong araw din na yon, Sir Seth, wala si tatay, may pinuntahan. Nang malasing ang aking binan ay hindi ko alam na pinabatid na pala sa aking ina ang lahat ng alam niya tungkol sa pagbubuntis ko. Sabi pa ng binan ko, tanggapin na lamang daw. Andyan naman na kaya ayon. Tinanggap na nga ng nanay ko. Enero 12 nang maganap ang pamamanhikan. Yun din ang araw na inuwi na ako ng aking asawa sa kanila. Sumama ako at sumapit na nga nakakatakot na aking karanasan. Buwan ng Pebrero, ika-6 na buwan ko ng pagbubuntis. Pagkatapos kasi ng pagkain namin, nasa bahay kaming dalawang mag-asawa nang nangyari yon. 12:00. Maimbing na natutulog kami nang naalimpungatan kami sa ingay ng mga aso at manok na pangsabong habang ang mga aso ay nagtatahulan. Ang mga manok ay walang tigil sa pagkakak. Napangiwi ako nang marinig kong may lumagapak sa aming bubungan na parabang may umahangil. May kasabay pang paggisgis ng kuko ng nilalang na naroroon sa taas na bubong ngayon. Yero yung bubungan namin. Kaya rinig mo talagang ginagawa niya doon pero nang akma na sanang lalabas ang asawa ko para tingnan, bigla itong tumigil at nawala. Ultimong yung mga aso at manok, hindi na nag-ingay. Hindi pa doon nagtatapos gawa nang maidlip kami. Nagising ulit kami pareho dahil sa napakaaliwalas o init ng hangin. Inalis ko yung kumot at gumilid siya ng pagkakahiga.
nang biglang bumukas yung kortina. Kortina lang po kasi yung takip ng pintuan namin. Bumukas ito ng pagkalakas-lakas. Maya-maya ay may isang maitim na pusa na may mapupulang mata ang nakita naming buhat sa pintuan na yon. Nang akma namin kukunin ang ilaw, agad itong nawala. Napatingin na lamang kami sa isa't isa ng asawa ko at napatanong siya ng, "Di ba may pumasok na itim na pusa? Ba't nawala yun?" Sabi ko meron nga. Na humawi pa nga yung kortina namin kaya may posibilidad talaga na pumasok yon. Naipit naman ng malaking bato yung kwarto eh. Hindi kami kumibo at nakiramdam sa paligid. Inayos naman ng asawa ko yung kortina at nilagyan ng malaking bato sa baba. Hanggang sa wala na kaming narinig na ingay o ano, kaya't bumalik na kami sa pagkakahiga. Nang mag-umaga ay agad namin itong sinabi sa aking mga binan at sabi pa ng aking bayaw na si Emak, meron nga talagang aswang ng gabing yon. Naroroon pala ito sa kapitbahay o sa kanyang isa pang tiya na si Tia Linda. Yung bahay ng tiya niyang yon ay malapit lang sa bahay namin. Mga 1 metro lang ang pagitan. Nang gabi daw na yon, sabi ng bayaw ko, umuwi daw siya sa bahay ng laseng at humiga sa duyan. Sa labas yung duyan, nasa 2 haligi ng tahanan namin. Doon siya natulog. Pero sabi niya ay hindi daw po siya makatulog gawa ng napakainit ng paligid. Kaya pumunta siya doon sa bahay ng kanilang tiya Linda na kung saan may isa ding duyan. Maya-maya ay biglang nagsiingayan na tahulan umano ang mga aso at manok. At may nakita siyang parang may umaaligid sa bubong. Dahil sa sobrang takot din po ng aking bayaw, imbis na paalisin ng nilalang, tumakbo siya doon sa may paharap ng pintuan ng kanyang tiyahin at tinawag ang kanyang pinsan na lalaki. Buksan daw yung pinto dahil may aswang sa bubong. Sobra ang takot ko ng mga panahon na yon. Pero sa kabutihang palad ay walang nangyari sa amin ng anak ko. Noong Mayo 12, ipinanganak ko ng mabuti ang aking malusog na anak na lalaki. Magpasa hanggang ngayon ay tinuloy ko po ang aking pag-aaral. Ngayon ay graduating ako sa 12 baitang sa sekundarya.